Kabanatang 13 ng 10 mga goal ng God's grace sa atin pong buhay. So last Sunday ay na-discuss natin yung 5. And sa ngayon ay tatalakayin natin yung remaining 5. Pero hindi man natin tumabit, mga kapatid. Ang importante ay mabulay natin yung mga preceding as well as yung mga following na mga talata at katuruan po sa ating passage na magdaragdag na naman sa atin ng mga katuruan at kalakasan upang maalala natin na ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay ay naglalayong madala tayo sa isang kalagayang napakaganda, and that is for you and me to have peace with God, peace with all people, and most of all, magkaroon po tayo ng kabanalan, not just for this year na pumasok, New Year 2025, kundi for the rest of our lives ay makaranas tayo ng kapayapaan, katuwiran, kalinisan, kadalisayan o kabanalan sa ating Panginoon. Pakisundan mo na lang ako, Sister May, dahil nag-fail na yung ating battery ng pointer. So the topic that I'll be sharing with you today ay pinamagatan ko po na, of course, part 3, God's grace goal, but in the area of submission to spiritual leadership. Pakisabi nga po natin, submission to spiritual leadership. So the question na i-raise ko po sa isa sa atin, na sasagutin po ng ating passage is, what are the additional goal of God's grace to our lives relative to our submission to spiritual leadership which will result to peace and holiness? So ano ba yung mga karagdagan pa ngayon na mga layunin ng grasya ng Diyos sa ating buhay na may kinalaman sa atin pong marapat na pagpapasakop sa spiritual leaders ng simbahan na magre-resulta sa kapayapaan at kabanalan sa ating mga buhay. Ang una po is to think of them. Alalahanin, isipin ang ating mga spiritual leader o leaders. Bakit? Sa verse 7 kasi, sabi diyan, sa English naman, if I may read, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So sa unang talata pa lang, unang word pa lang ay sinabi na diyan, remember your leaders. And ang sabi pa, if I may continue, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. So, kung iisa-isahin po natin yung verse 7 hanggang 9, mapapansin po natin na pati unang sinabi ng writer po ng Hebrews na alalahanin, isipin, remember your leaders, as he said, dyan po sa may verse 7, na na nagturo at patuloy na nagtuturo kung buhay pa yung leader sa kanila, na consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So yung mga leader ng mga reader ng Hebrew ay ini-encourage o ina-admonish ng writer ng Hebrew na alalahanin nila, isipin nila ang kanilang mga spiritual leaders na some ay namayapa na. Kasi may binabanggit po dyan na consider the outcome of their way of life. Yung naging resulta ng kanilang buhay, pananampalataya at paglilingkod sa Diyos as leader of God. So, we presume na yung word na remember is pag-alaala nila sa kanilang leader na wala na at the moment kasi namatay na, baka naging martir, namatay sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. And the writer of the Hebrews said, remember them. Kung may buhay pa silang leader, at the moment, it's the same. Isipin, alalahanin, at kanilang pag-isipan ang kanilang mga leader. Pag-isipan ng mabuti. Okay. So, sila ay merong mga naging
buhay sa mundo nung sila naglilingkod sa Diyos with the people of God na napakaganda na klase ng buhay. At ang sabi ng writer ng Hebrew, imitate their faith. So tayo po, may mga ganyan tayo, mga hindi lang kapatiran o leader ng church, man din ay mga pastors na namayapa na po. Pastor Edgar Singson, sino pa ba yung Pastor Nato Panulino, nalimutan ko pa yung iba, may mga elders. Yan. And we have lots of leaders sa ating organization, 'di ba? Na mga buhay pa. Okay, meron tayong leader pangkalahatan na si Bishop Jim. And sa lahat ng churches ng CBC, may mga pastors, may mga elders, may mga ministry heads. So, there are lots of leaders. Nung binabasa ko po itong passage na to, medyo nagkaroon ako ng konting kaisipan na hindi ho kaya ako, Lord, magmukhang parang may self-vested interest. Parang baka ang dating ko dito ay pang sarili. Pero God said to me, inimpress ng Diyos sa aking puso, na all scripture is God-breathed. That is why, in series po nating tinatalakay, tinuturo, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, Old Testament, New Testament. And in series, ang Book of Hebrews ay tinatalakay natin. So, mas kasalanan pa nga na hindi natin to talakayin o lampasan natin. Just for that thought. Dahil ang salita ng Diyos ay marapat lang na ipangaral lahat. Walang itatangi, walang papaborituhin, walang i-memenosen, walang iisa sa isang tabi, just like this topic. So, sa passage na to, mga kapatid, ay sinasabi na alalahanin ang mga leaders na mayapa na, I believe so, pati yung mga buhay pa, dahil nasa atin pong passage yan. At gayahin ang kanilang naging way of life o yung outcome ng kanilang paglilingkod sa Diyos na talaga namang encouragement sa kanila. Nakita nilang hindi lamang naging faithful na lingkod ng Panginoon, kundi nakasentro kay Kristo ang kanila pong mga buhay. Kaya kapuri-puri ang Diyos sa kanilang mga buhay na naglingkod sa Panginoon, nakapaglingkod sa kanila, at the moment nung isinulat to ay naglilingkod pa rin ang ilang mga leaders nila sa kanilang mga buhay. At ang Diyos na kanilang naging point of focus, walang iba kundi si Kristo, ay sinabi sa ating passage na Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit ito sinabi ng writer ng Hebrews? Kasi nga po, ang mga leaders ay come and go sa simbahan ng Panginoon during their time, even in our time. Ministers, pastors, leaders come and go. Una na ay ang kamatayan ay unavoidable yan. So certain na mangyayari sa isang lingkod ng Panginoon. Just like those people, those leaders na sinasabi ng writer of Hebrews na kanilang alalahanin, i-remember that they should think about mga leaders na nagbahagi sa kanilang salita ng Diyos kay Kristo, na ang ilan ay namayapan at wala na, at may maganda pong naging contribution sa kanilang mga buhay. So sila ay sa panahong ito, maaring nagkaroon na ng mga panibagong leaders. Just like me, kung ako ay kukunin ni Lord, one day, may papalit sa akin. And ang sabi ng writer ng Hebrews, alalahanin nyo sila. Isipin nyo sila. Bagamat ang pumalit na leader ay hindi kapareho nung namayapa o nung nag-resign na leader o yung na-reassign na leader sa ibang simbahan, pero magkakaroon ng pagkakaiba. Hindi pare-pareho ang kakayanan, kalakasan, mandin, kahinaan, limitasyon. Kaya sinabi ng writer ng Hebrews na do not be carried away by all kinds of strange teachings. Kasi somehow, yung pumalit na leader sa kanilang dating leader, spiritual leader, ay may ibang emphasis or may ibang katuruan. Kaya sinabi sa ating passage na
wag kayong pa-carried away sa mga strange teachings kagaya ng sa mga pagkain, sa ceremonial foods. Kasi ang mga Hudyo, ang mga writer ng ang mga readers ng Hebrews ng ating passage ay gusto nang bumalik sa dating katuruan sa Judaistic belief, sa Judaism at mas ano na nila, parang mas gusto na nilang mag-emphasize sa mga bawal-bawal, sa mga ordinances, sa mga ritual, gaya ng sa pagkain. So ang sabi ng writer ng Hebrews, walang benefits doon sa mga ordinansa na yan about foods. Hindi kayo lalago dyan spiritual sa pagsunod, pag-emphasize sa mga bawal na pagkain. Kaya, ang pagkakaroon ng leader, spiritual leader ay blessing sa church. Lalo pa kung naging buhay nila ay talagang nakapagbigay ng benefit sa mga mananampalataya, bagamat sila ay pumanaw na o papanaw din isang araw, pero dapat silang alalahanin, isipin ng mga mananampalataya. So, yan ay isang Christian responsibility. Sabihin mo sa katabi mo, responsibility mo yan. Di ba? Na ano? That we think about our leaders, that we should remember them. Yan. At huwag silang kalimutan. Amen? Marami po tayong, blessed tayo dahil unlike other church, mga kapatid, o churches, they have only one leader o pastor. But our church, marami pong pastor, ang CBC. May bishop pa nga. Di ba? May mga church pa na, nandito pa si Pastor Albert, 3 kami na pastor. Okay? Yung isa ay nakapag-pioneer na ng church sa Bulihan, Pastor Albert, at yung isa namatay. Patay na. Napamulagat si Kagawad. Namatay ang pananampalataya. Pansamantala. We believe so. Okay, kasi may communication tayo sa kanya. But then, mga kapatid, it is a responsibility na sila ay alalahanin. Sila po ay isipin. Okay, so bagamat hindi na natin naririnig yung mga mayapan nating leader, pastor, hindi natin kasama because of reassignment or inactiveness, pero meron silang contribution sa ating buhay na kailangan nating alalahanin din, and higit sa lahat, gayahin o magaya. Dahil ang kanilang buhay pananampalataya ay talagang naging Christ-centered, naging biblical, as well as their teachings, their way of life, their testimonies, ay naging beneficial po sa ating mga buhay. So, church leaders may come and go, but Jesus Christ remains the same and is the center of our faith. Kaya sinabi sa ating passage ng writer ng Hebrews na si Kristo ay nananatili na the same yesterday, today, and forever because leaders come and go. Okay, pwedeng mamatay, pwedeng mag-backslide, pwedeng ma-reassign, pwedeng mag-transfer, pwedeng mag-retire. A lot of reason ay pwedeng mangyari para ang spiritual leader mawala sa eksena, maaring may papalit, pero ikinumpara ito sa pinaka-chief na spiritual leader natin, walang iba kundi si Kristo, na hindi kagaya ng isang spiritual leader, human leader, pastor, elder, sino pa man, church leaders na nawawala isang araw, mawawala di isang araw. But Christ remains the same and He lives yesterday, today, and forever at dapat na maging sentro ng pananampalataya ng bawat mananampalataya. So, sa mga katuruan, whoever ipalit ng Diyos sa isang namayapang pastor o kaya ipalit ng Diyos sa isang nawalang spiritual leader, or if ever mayroon pa ring existing na leader ng isang simbahan pero may mga tumatayo sa pulpito na ibang mga preacher o leader ng simbahan, importante na, of course, first and foremost, as spiritual leaders, ay makapagturo sila ng patuloy na purong salita ng Diyos, doktrina ng Biblia na nagbibigay ng kalakasan at paglago sa mga mananampalataya. At ang mga Kristiyano, ang mga members ay mag-benefit
sa biblical na teaching, sound teaching ng spiritual leaders para sila ay patuloy na manoris sa pananampalataya, lumago, tumatag, at mag-level up sa kanilang relasyon at paglilingkod sa Panginoon. So yan po yung una na goal ng grace ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, just like you and me, just like us, simbahan ng Panginoon, related to submission sa mga spiritual leaders na for sure ay magbibigay ng dagdag na kalakasan, especially kabanalan at kapayapaan sa buhay. Ang pangalawa is to adhere to them. Yung sumunod sa kanilang mga payo, itinuturo, ine-exhort, mga instructions based on God's Word. Kasi sa verse 17, ito po yung nakasulat. Obey your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So dyan ay makikita natin, linaw na sinabing, obey your leaders. Kaya sabi ko, we need to adhere to our leaders. Kahit ako may leader, may spiritual leader. As well as the Church of God, may spiritual leader. O leaders pa nga. At ang sabi ng writer ng Hebrews, obey your leaders. Sundin nyo ang itinuturo, itinatagubilin, ipinapayo, ipinangangaral, ipinaparating, pinapagawa ng inyong mga leader. Submit to their authority, sabi po dyan. Magpasakop kayo sa kanilang authority, sa kanilang pamamatnubay, pamamahala, na nagbabantay sa inyo, may pananagutan sa inyo sa harapan ng Diyos. Magsusulit sa Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. So mabigat ang responsibility ng isang spiritual leader, pastor, elder, o leader ng isang simbahan. Dahil pananagutan niya, pananagutan ko, pananagutan nila namin ang mga mananampalataya, ang buhay. Na kapag ka sumusunod sa kalooban ng Diyos na itinuturo ng leader, ang Diyos ay hindi lang nag-glorify. Ang spiritual leader ay nagkakaroon ng kagalakan. Di ba kahit tayo, sa ating mga anak, pag hindi tayo sinusunod sa ating tama namang payo, pangaral, tagubilin, instruction, how do we feel? Diba? Same is true with spiritual leaders, pastors, leaders of the church, na kapag sinusunod, nagpapasakop ang flock sa kanyang mga itinuturo na biblical teachings, instruction, masaya siya. Masaya siya. So, we can imagine na kapag tayo, may hindi sinunod na katuruan, instruction, biblical instruction ng spiritual leader, sila ay mamimighati, sila ay malulungkot, sila ay mabiburden. So, dahilan tayo para maging burdened sila. O hindi sila maging ganado, o hindi sila mag-prosper, o hindi sila maging excited, o hindi sila maging fulfilled sa kanilang ministeryo sa flock o sa mga mananampalataya. Pero kung tayo ay sumusunod, nagpapasakop, nagpapailalim sa authority ng spiritual leader, ng pastor, ang sabi dyan, magiging masaya, walang burden, walang pamimighati ng espiritu, walang hadlang, at magbebenepisyong tiyak ang mga nagpapailalim sa authority ng spiritual leader. On the contrary, pagka yung kabaliktaran naman, hindi pagpapasakop, hindi pakikinig, hindi pagsunod sa authority ng spiritual leader, walang benefit. Especially kapag humarap na tayo kay Lord. Oo, maliligtas tayo dahil tunay tayong believer somehow. Pero pagdating naman doon, we lose the reward. Even so, the benefit in this life ay pwedeng ma-forfeit, ma-withhold, pwedeng ma-delay ang mga blessings natin, at baka ang dumating pa nga sa atin ay konsekwensya, parusa, judgment, kahirapan, sufferings, kapalit ng atin pong na-violate na kalooban ng Panginoon in this area. So, when a servant of God is in the will of God, teaching the Word of God, the people of God should submit and obey.
Ayan. So, ibang usapan naman yung puntong mali na yung tinuturo, pinapagawa, o heresy na yung tinuturo, o kaya ay naging cultic na yung spiritual leader o pastor, baw pa rin ang meron pong ganyan ng mga simbahan. Una, maganda ang simula, pero along the way, nabago yung teaching, naging unsound, at walang nagre-refute, walang nagre-refuse. Lahat ay natatangay ng iba't ibang teachings, kahit mali na, kahit unbiblical na. At sila ay naging fanatic at naging disobedient, first and foremost, sa kalooban ng Panginoon, sa katuruan ng Biblia. Pero as long na in the will of God, ang itinuturo, pamumuhay, ang ipinapahayag ng man of God, ng spiritual leader, ay, of course, the people of God, the flock, the sheep, should not just listen, but submit and obey to their authority. Ang nakakalungkot, unfortunately, sad to say, there are some church members, even workers, leaders, in God's churches, ay nagiging disrespectful sa pastoral authority. Hindi pagsusupport, hindi pagpipray, hindi pagsunod, bagkus inaatake pa, pinupulutan, pinipintasan, sa halip na suportahan, alalayan, tulungan, payuhan, at i-encourage ang leader, spiritual leader or pastor of the church, may disrespectful na attitude. Ayan, marami pong ganyan na karanasang kaya nag-resign kasi ayaw naman sumunod sa akin di kayo nang masunod. Kaya may mga nagre-resign na merong nadi-discourage na mga pastor. May mga pastor na malungkutin at talagang nawawalan ng gana dahil nga po hindi pinapahalagahan, hindi inaalala, hindi iniisip ng hindi man lahat kundi ng iba o ng marami, at hindi nire-respeto, hindi ginagalang, hindi inaalala, hindi pinapahalagahan. So when a shepherd is faithful to watch for souls, sheep should obey him. So ito po'y napakaganda na parang sa Diyos tayo po ay nakakilala, shepherd natin siya, and we are God's sheep, so we need to really submit to God's authority. And in the church, may inilagay din na under shepherd ang Panginoon. And those are the pastors, the elders, the spiritual leader, the bishop, na nangangalaga sa kaluluwa ng kawan o ng mga tupa. Diba? Sa isang typical na kawan ng mga tupa, kung saan may pastol, makikita natin ang basic at innate na katangian ng mga tupa. Sumusunod sila sa kanilang pastol. Pag silbato ng pastol, sunuran na yan. Kung saan pupunta, kung ano sinabi, kung saan dalhin, they obey the shepherd. Why? Because ang shepherd ay genuine na shepherd nila, kasama nila, kilala nila, at inaalagaan sila, at sila ay pinapakain, dinadala sa batisan, dinadala sa parang, sa pastulan. That is why they obey their shepherd. Ang pangatlo na goal ng grace ng Diyos sa ating buhay, aside from thinking of our leaders, aside from adhering to our leaders, is to notice them. Sa verse 24 kasi, lundag lang tayo, lampasan natin muna yung ibang mga talata, natatalakayin po natin somehow next. Okay, for the first time, magpa-part 4 po tayo. God willing, ito po ang sabi ng verse 24, greet all your leaders and all the Lord's people. Those from Italy send you their greetings. Yan po ang sabi ng writer ng Hebrews. Batiin nyo ang inyong mga leaders. Take notice of them, said the writer of the book of Hebrews. At hindi
Isa ha, hindi dalawa sinasabi dyan na leader. All. All leaders. All leaders ng ating organization. Sino sa atin bumati sa mga kapastoran, kay Bishop nung Pasko ng Merry Christmas? Sabi, naalala ba natin sila? In our prayers, naalala ba natin sila? Okay. Thank God kung ako naalala nyo sa inyong prayers. Pero how about the rest of the leaders ng CBC, ng Beaufort? Do we remember them? Do we think of them? Sumusunod ba tayo sa kanilang mga payo? Sila ba ay ating naiisip? Sinusunod? Binabati? Okay? Do we took notice of them in the past? Do we intend and desire, may desire ba tayo to take notice of them? Na sila ay hindi lang mabati, kundi makumusta. Okay? Sila ay pansinin. Ayan. Namamansin ba kayo ng inyong pastor? O dinededman nyo lang, dinadaan-daanan nyo lang? Okay. By the way, ang pangunahing gumagawa niya, pastor mga pastor sa simbahan, yung maging palabati. Ayan. Kung meron man ako hindi nababati sa inyo, siguro late ka. Mamaya siguro, mababati kita, makakamayang kita. Kasi kadalasan ako ang unang nandito para bumati, kumamay, mangumusta. Ayan. Kaya parang wala akong hindi nababati. Kung meron man, absent. O kaya late. Ayan. Amen? So greet, sabi dyan, greet all your leaders. Take notice of them. All leaders. All leaders. May dinagdag pa and all the Lord's people. Kaya, ginawa natin practice yung after ng ating communion or pastoral prayer is magbatian. Sino yung nambati kanina? Sino hindi nambati? Sino hindi nakibati? Ayan. This is so biblical. Nangumusta, inisip mo, di ba? Kinausap mo. Hindi lang ang mga leaders, man din ang lahat ng mananampalataya. Kaya nga, it's so important, before and after the service, pwedeng may iiwan tayong tao o gawain para makumusta, mabati, makamayan, maka-fellowship ang hindi lang mga leaders, kundi ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng writer ng Hebrews, those from Italy send you their greetings. Biruin nyo to, yung writer ng Hebrews na sumula sa mga reader ng Hebrews, nasa ibang lugar. Pero bumabati siya. Sinabihan niya sila na, batiin nyo mga leaders nyo. Nandyan sa inyo, namatay na, alalahanin nyo sila. Kung buhay pa, sundin nyo sila, batiin nyo, alalahanin nyo. Take notice of them, pansinin nyo. Hindi lang mga leaders, kundi ang mga mananampalataya. At sinabi pa ng writer ng Hebrews na nag-instruct sa kanila na mag-greet, mamansin, mag-isip, sumunod sa mga leaders, na even yung kanyang mga kasamahan na leaders na nasa malayong lugar, nasa Italy, ay bumabati. Ayan. Sino sa atin nakaka-experience? Nasa abroad, binabati ka. Nasa ibang probinsya, binabati ka. How do you feel? At the same time, ikaw ba? Ginagawa mo ba yung ganon? Nambabati ka kahit nasa malayo siyang lugar, kahit nasa abroad, kahit nasa buwan. May ganon ba nasa buwan? Wala naman, Minsan lang, parang feeling niya nasa heaven siya. Binabati ng mananampalataya. Ang pagbati ay isang napakaganda na gawain, biblical na gawain, pangungumusta, yung pagpansin. Not just leaders, but Lord's people. Ang mga Hudyo, mga kapatid, in Bible times, common sa kanila yung magbatian. At ang kanilang usual na sinasabi sa kanilang pagbabatian is shalom, which means peace unto you. O diba? Sa nakagis na nating relihiyon.
Di ba? Yan yung batian. Pwede ba natin batian natin mga katabi? Parang magkakatoliko muna tayo ngayon. Pwede ba? Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Yeah. Ayaw nyo namang titigan. Titigan mo sa mukha, sa mata. Peace be with you. Lagyan man natin ng emosyon at kaseryosohan. Parang katoliko pa rin tayo. Peace be with you. Para, di ba, ganun lang tayo nung araw? Titingin. Ganun lang, peace be with you. Di ba? O kung talagang diretsong-diretso naman, minsan, may hypocrisy na rin. Peace be with you, kaaway niya. Paglabas, talagang ano pa rin. Ba't ba dami-dami makakatabi siya pa? At nag-utos pa si Father ng peace be. Diba? Akala tuloy nito, bati ko na siya. Akala niya, nakalimutan ko na yung masamang ginawa niya sa akin. Never, diba? Paglabas, tsura mo lang. Diba? Diba? Ganyan tayo noon. Dadaw-daw lang tayo. Banal-banal. Pero paglabas, just like me, andun pa rin. May bisyo pa rin. Kakasala pa rin. Dating buhay pa rin. Back to reality. Wala namang nababago. Amen? Okay. Kasi ano lang superficial lang. Panlabas lang. Paimbabaw lang. Pero ang batian ng mga Diyos, ng mga God's people, galing sa puso, biblical. Shalom, peace. Ang mga Greek naman ay grace ang bati nila. Yan ang kanilang sinasabi. Biyaya sa'yo o God bless you. Si Apostol Pablo, pinagsama niya yung sinasabing pagbati ng mga Jews and Greek. Palagi niyang grace and peace be unto you. Pinagsama niya. So, ang ganda-ganda po nito na pagbati. Kaya ang ganda na pag nagbatian tayo, sumayong kapayapaan. God bless you more. Di ba? Peace be unto you. Ayan. Ang ganda-ganda na salita. Okay? So the Hebrew writer was sending his personal greetings to the leaders of the church. At bagamat leader po ito na nagpaparating ng pagbati sa mga leaders na nasa ibang lugar, pagbati na pinaparating niya sa kanyang sulat sa mga mananampalataya, pero ang ganda rin na yung mga mananampalataya, not just the leaders, ng babate. Nag-aalaala sa mga leaders at sa mga mananampalataya. Na sumusunod ang mga tupa ng Diyos, mananampalataya, sa kalooban niyang ito na mag-alaala, isipin sila, sundin sila, at batiin sila. Hindi lang mga leaders, even sa mananampalataya. So, this is a good example for God's people, ordinary member, even workers, most of all, leader, na gawin. Are you with me? Ang umalala, mag-commemorate, mag-submit, sumunod sa instructions sa mga leaders, at bumati o magbatian. Okay. So every Christian should be on speaking terms, not just to your co-member, co-worker, especially to your leader. Every Christian should be on speaking terms with his pastor. So kung ikaw ay Kristiyano na parang alangan ka sa pastor mo, hindi ka makalapit, hindi ka makapag-open, hindi ka makabati, there is something wrong. It is not biblical for a Christian na walang speaking terms, walang harmonious relationship, parang may barrier, parang hindi makalapit, hindi makadirekta, hindi makapag-open up, hindi makapagtanong, hindi makarelate. Dahil merong reservation. Kasi merong pinoprotektahan sa sarili. Kasi may mga ganong Christian, pag kinausap ko, baka matanong ako sa ganito. Parang may something na tinatago, ayaw mapag-usapan, ayaw mabanggit, ayaw marinig, ayaw masabi ng pastor sa kanya. That is why may paglayo, may hindi pagko-communicate, may hindi pag-open up, at lalo pa pagka mayroong something sa kanyang puso against the leader of the church, against the pastor. So never allow any root of bitterness to grow up in your heart.
Pag nahayaan mo na yan ay sumibol, lumawig, lumalim, mag-sprout sa iyong puso, mamalagi sa puso mo yung hinanakit, sama ng loob, doubt. Kasi may narinig kang hindi mo gusto o may ginawa siyang hindi mo gusto. If we allow any root of bitterness to grow up in our heart, hindi tayo magbe-benefit. Hindi po tayo magkakaroon kapayapaan. All of us na-offend sometimes sa naririnig natin, sa ginagawa iba, sa ginagawa sa atin, sinasabi sa atin, naiisip sa atin, o naiisip din natin at nagagawa sa iba. Pero never entertain that thought na nagalit ka, may sama ng loob ka, may hinanakit ka, at hahayaan mong manatili sa iyong puso't isipan, hindi mo iwawaksi, hindi mo i-overcome, kailangan ipag-pray mo yan. Kasi pag hinayaan mong nandyan yan, ilalayo ka niyan, hindi lang sa tao na yan, kundi sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay na magawa mo. At mahirap dalhin. Dahil may tendency iiwasan mo siya, hindi mo nakakausapin, magtatakip ka na, may covering ka na, at hindi ka na makikipag-relate, magko-communicate, hindi ka na makikinig. Kaya nga, ang isang tendency pa niyan, kahit ang ganda-ganda ng sinasabi, tinuturo ng tao na yan, parang bingi ka na, immune ka na. Ang nakikita mo kasi nasa isip mo, yung ginawa sa'yo, sinabi sa'yo, yung hindi mo gusto. Kasi hinayaan mong mag-root up. Mag-sprout sa puso mo. Ma-harbor, manatili sa iyong puso ang bitterness, ang kapaitan, ang sakit, ang sufferings, ang hindi mo gusto na sinabi sa'yo. Diba? Hindi madali nga eh. Mahirap talaga. All of us experience that. Na kahit sa magulang, sa teacher, sa pastor, sa leader, sa asawa, sa anak, pwede tayong magkaroon ng diba? Kabigatan. Pero ano bang dapat nating gawin pag meron yan? Huwag nating hayaan na yan ay mag-ugat. Huwag nating hayaang manatili. Paano gagawin ko, pastor? Ramdam na ramdam ko eh. Aping-api ako eh. Nasaktan. Offensive talaga eh. Hindi naman fair yung ginawa sa akin, sinabi sa akin. Ako agrabyado. Daman-daman mo. Pag hindi mo kayang i-reject sa iyong isip at puso, i-avoid, alisin, matanggal, may isang napaka-effective na paraan, and that is prayer. Ipag-pray mo sa Panginoon. Lagi, hanggat nandyan yun. Lagi mong hilingin kay Lord. Huwag mong titigilan, Lord. Alisin niyo po ito sa aking puso. Alam ko masama magtanim sama ng loob. Alam ko masama ang makipag-away. Alam ko masama na hindi ko siya batiin. Alam ko na pag-isipan ko siya ng ganito na bakit ganito, sama ng ginawa sa akin, sama ng sinabi sa akin, hindi ko matanggap, hindi niya dapat ginagawa sa akin yon. We should pray to God to intervene kasi hindi natin kaya. Ang ganda kung may maturity ka, may kakayanan ka talaga, automatic pagka may pumasok sa isip mo, sa puso mo, naramdaman mo na medyo kapaitan, masakit, painful experience, nagawa o ginawa sa'yo, kung nakakaya mo, outright, ang ganda nun. Ang ganda-ganda nun. Ang gandang practice nun, kakayanan nun. Pero kung nananatili, wag nating tantanan yan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong tantanan. Na i-combat, i-overcome, and most of all, ipag-pray. Na alisin ng Diyos. Hindi man alisin, nandyan pa rin, pero magkaroon ka pa rin ng kapayapaan sa puso mo on that person. To whoever na nagawan mo ng pagkukulang o nakagawa sa iyong pagkukulang at makaya mo pa rin siyang pakisamahan. Diba? Na makikisama ka pa rin sa kanya. Hindi ka makikisama, kundi makikisama pa rin. Mamahalin mo pa rin siya. Magagawa mo pa rin siyang kausapin, makasama. Kasi pag na-entertain na natin yung thought sa ating puso ng kapaitan, ng sama ng loob, hinanakit, you will avoid the person. Masisira ng relationship. Hindi ka na makaka-minister sa kanya, ikaw din naman, wala ka nang matatanggap na
mabubuting bagay sa kanya because of just one single offense na nagawa sa atin. Just one word na narinig natin. Malilimutan mo yung marami niyang kabutihan, yung mga maraming magagandang pinagsamahan, if we allow bitterness, pains, offended spirit to root and grow up sa ating mga puso. Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako, people of God? Okay, bati pa ba tayo? Praise the Lord. So, ano ang ating alliterated acrostic on this topic? God's Grace Goal, Part 3. Relative to our submission to the spiritual leaders ng Iglesia ng Panginoon. Wow, hindi muna, 3G muna, di ba? Ang ating alliterated acrostic topic is 3G, God's Grace Goal. At ang ating alliterated acrostic, okay, sino ba yung nagsabi? Nagkasabay-sabay. Paano ko kayo bibigay yung token ko na Starbucks na nakalalason daw yung yung tawag dito, yung baso? Oo. Kanya pala, no? Minsan, pag poop mo, may dugo. Yung pala yun. Naranasan ko po yan. Kaya takang-taka ko doon. At nare-realize ko, galing pala ako na Starbucks noon. Kala mo, Almoranas. Sorry for the word. Pero this is a warning, mga kapatid. Na, di ba? May nakalalasong chemical pala yung baso ng Starbucks. Sino mahilig sa Starbucks? Kaya mula ngayon, wag na kayo magpo-post pag nasa Starbucks kayo. Baka mag-boomerang sa atin. Kasi naisip ko yan eh. Pag ito pinost ko sa mga kapatiran, parang hindi na ako pwede mag-Starbucks nito. Pag ako nag-Starbucks at nakita, na-post ko, na-invite ako, parang babalik sa akin. Pero still, dahil malasakit, gusto nating ma-inform mga kapatid, somehow, baka totoo. Alam nyo naman sa mundong ito, basta kinagigiliwan, nagkiklik, pinagkakaguluhan, medyo, yung popular na ay nako, nakakatakot po yan. Kung saan nando na maraming tao, gustong-gusto, nagkiklik, in demand. Minsan, yan po yung, di ba, nung araw. Kailan lang naman natin nalaman na ang mga produkto pala ng China ay may LED, nakakalasong yung mga laruan, yung mga gamit, etc. Kailan lang, di ba? Pero enjoy na enjoy yung mga ang mura, ang ganda, di ba? Ang dami, di ba? Mga produkto. Not knowing, meron palang di ba? Minsan ganyan sa mundo. Di ba? Akala na mabuti, ang daming tumatangkilik, ang daming mga Kaya somehow baka may katotohanan. Di ba? So, mabuti na sumunod kaysa sa, di ba? Mahirap sumugal. Okay. Siya nga pala, balikan ko, kanino ko ba bibigay Starbucks na gift check nito? Ang dami. May tatlo yun, sabay-sabay nagsagot na yung ating alliterated acrostic points. Okay, hindi na topic alliterated acrostic point ay tan. Tayo ka nga, Brother Harry. Okay. Harry Tan. Hindi, sabi ni Brother, hindi, yan yung kulay. Tan. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng tan? Brown. Yung mga puti, gustong-gusto ng maging tan, yung kulay natin, di ba? Kayumanggi. Tayo naman, gustong-gusto natin maging maputi, maging mukhang Amerikano, baliktad naman. Okay. Tan. Okay. Ano ang nakalagay dyan? Mga kapatid, ibig sabihin ng tan is, think of them, ayan, points natin yan, adhere to them, and notice our leaders. Pansinin natin ating mga leaders. Okay. So, as I close, mga kapatid, I would like to emphasize on this thought, mga kapatid, na kailangan natin na huwag mag-build ng ating buhay to any servant of God. Marami pong ganyang samahan, religion, mga grupo ng mga mananampalataya, iglesia, na na sila ay focus dun sa servant leader. Kaya nung mamatay, nagkahiwa-hiwalay na sila.
Kasi, yun lang ang kinikilala nila eh. Nung magkasala, ano na rin sila? Disappointed na sila nung magkulang sa kanila yung leader. Nung umalis, lumayas, naglayas na rin. Ayan. Kasi nag-build ng buhay sa servant of God, sa tao. Alam nyo yung word na servant na pinapalagahan ng iba, na sinasabi ko po, in-emphasize ko, that we should never build our life, our focus, our ultimate concern sa mga pangunahing tao sa ating buhay, even in the church, ay pwede po nating ihalin tulad na pagpapahalaga hindi lang sa servant of God, kundi sa kayamanan. Never build your life on any servant of God, on any people, any experiences, any blessings in life. Never build your life on anything that are temporal by nature. Amen? Kaya nga sabi ng ating passage, kay Jesus Christ tayo mag-focus sapagkat siya ay nananatili magpakailanman, hindi siya nagbabago, yesterday, today, and forever. Amen? Any servant of God pwedeng mawala, mag-backslide, maging inactive, mamatay, ma-reassign. So, if you build your life on that person, on any person, pag nawala, problemang malaki. The tendency is for you to not be able to cope up sa kanyang pagkawala. May mga ganun eh. Sabi nung isang pastor sa kanyang iglesia, ako'y nagpapaalam na kasi marireassign na ako sa ganitong iglesia. Ako'y pupunta na, alis na ako sa church na to. Sabi nung isang miyembro, hindi ko po alam, pastor, kung ano na magiging buhay ko pag nawala ka. Sabi nung mga member. Okay, sabi naman nung pastor, kung ganon, pag-alis ko, ang gawin nyo, mag-focus na kayo kay Lord. Kasi hindi pala kay Lord nakafocus. Hindi pala kay Kristo nakalaga kang faith. Ang kanyang pagpapahalaga, kundi sa tao, sa pastor, sa kapatiran, sa programa, sa magandang pasilidad, sa parking lot. Kaya pag nawala ang mga yon, wala na. Bibigay na. No wonder maraming Christian, even leaders, nawawala. Because they build their life on certain thing, person, experiences, situation, to what is available, kung ano yung mga temporal na nandyan, na maganda naman, talagang kailangan. Di ba? Kaya nga may mga Kristiyano, kahit leader nga, nung mawala ng magandang building, nawala na rin sila. Nung mawala ng parking lot, nawala na rin sila. Kasi mas priority sa kanila yung parking ng sasakyan nila. Nung mawala yung children ministry, yung magandang room ng mga kids, lumipat na ng simbahan kasi yung mga anak nila ay iniintindi nila. Kasi nag-build sila ng kanilang buhay, focus, attention, puso sa temporal na bagay o sa tao lang o sa naririyan. Hindi kay Kristo. Kaya I suggest, build your life on Jesus Christ. Bakit? Siya ay Diyos, makapangyarihan, hindi nagbabago, mananatili, magpakailan-kailan pa man. Amen? Kaya kapag kay Kristo ka nakafocus, magtatagumpay ka sa buhay mo in this life, magiging blessed ka, at ikaw ay makakatanggap ng reward pagharap mo kay Lord. At kung ikaw nakafocus sa Panginoon, mawala man ng maraming bagay, pinaka-importante sa iyong buhay, mananatili kang nakatayo, may pananampalataya, makakapaglingkod, makakasunod sa kalooban ng Diyos kasi kay Kristo ka nakatingin, nakafocus at hindi sa iba. Mawala man ang katabi mo, mawala man ang leader, mawala man ang kayamanan, mawala man ang mahal mo sa buhay, mamatay o iwang ka, layuan ka, kung kay Kristo ka nakafocus, mananatili kang matatag, mananatili kang blessed, mananatili kang kalugod-lugod sa Diyos, kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Build your life on Jesus Christ. Bakit? Siya lang ang mananatili sa buhay mo, mapagpalang Diyos, mahabaging Diyos, mabuting Diyos, magpasawalang hanggan. Isang dependable na Diyos, trustworthy na Diyos, buhay na Diyos, mahabaging Diyos, mapagpalang Diyos.
Yan si Jesus. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, nagpapasalamat muli sa ipinagkaloob niyo sa aming privilege. Be able to worship you in spirit and in truth, to honor you sa pamagitan ng aming pong pag-invest ng aming time. Sa kalooban niyo pong ito, magkatipon, mag-exercise ng faith, lumakad sa inyong pamantayan, at magpakumbaba sa inyong harapan today, not just by way of listening to your word, but as well as to obey your will sa aming mga buhay. And to make you our God who is on the throne, reigning with our power and might in all of His creation, might as well sa aming mga buhay. Because we admit, Lord, there are times nakakalimutan namin kayo. Nakakapag-focus kami ng paningin, puso, atensyon, kaisipan sa ibang bagay, sa tao, sa sitwasyon, sa problema, sa nakaraan, sa hinaharap, sa mga temporal na bagay sa mundong ito. Forgive us, Lord. Panginoon, bumabalik kami sa inyo pong banal na kaloobang ito. That in our midst, Lord, nais mo kaming higit pang biyayaan sa aming buhay. Not just for this year, but sa mga taon na ilalagi namin sa mundong ito. Mahaba man o maigsi, but we come to you, we invoke your awesome presence in our midst, your power, by your word and by your spirit, for us to be able to not just remember you at all times, serve you at all times, as well as our leaders. Hindi kami maging inconvenient sa kanila, kundi sa hirap at ginhawa, sa hindi man magandang nagiging takbo ng relationship, pagsasama. O God, patuloy naming maalala, malaman, especially masunod ang kalooban niyo po, Panginoon. To recognize your people, to submit to their authorities, Panginoon. For us, your leaders, Panginoon, na maging mapag-alaga, maging maalalahanin, sumunod din sa mga nakatataas sa amin, and palagi kaming maging approachable, palagi kaming maging nagre-reach out, Panginoon, ng inyong mga anak, ng inyong mga tupa in our respective churches. And I pray for these people of yours, Panginoon, na inyo pong hinihipo, kinakausap, tinuturuan, kinagabay, nire-rebuke, na aanhin namin na mapasamin ng maraming bagay, magagandang bagay sa mundong ito. Kung may mamimiss naman kami na pagpapala mo to be brought about by our knowledge and most of all, obedience sa inyong kalooban, that hindi lamang sa tahanan, paaralan, sa trabaho, man din sa inyong iglesia, meron kaming mga tagapanguna, may namumuno sa amin. Bless these people of yours, Panginoon, na hindi lamang po maging commemorative, maging maalalahanin, mapagpasakop, at nagbibigay ng pansin sa mga leaders, man din sa mga kapatiran, man din sa iba outside your church, our family, our homes, na magawa namin ang kalooban niyo pong ito, Panginoon, sino man sila, nasan man sila, ano man ang kalagayan nila, Panginoon, upang mag-glorify namin kayo sa aming buhay. Masunod po namin ang kalooban niyo pong ito. Grasya po, ipinagkaloob niyo na po sa amin by faith, and as our part is to do your will. Panginoon, kayo na pong bahala. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, lalo na kapag meron kaming nararanasang hindi po namin gusto at magiging dahilan para mag-isolate kami na ay mga sarili.
ilayo ang aming loob at patuloy naming ma-entertain sa aming isipan at puso ang hinanakit, sama ng loob, ang galit, ang pagka masyadong mahiyain na nagdadala na sa amin ng kawalan ng pagpapalang matatanggap. Kung lalakasan namin ang aming loob, kung susunod kami sa inyong kalooban, tulungan niyo po kami, Panginoon, ma-overcome ang lahat ng hadlang para masunod po namin ang inyong banal na kaloob at kautusan sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sumami ng biyaya mo, Ama, ang pagkasi ng inyong banal na Espiritu Santo at ang pamamatnubay at paghahari ng Panginoon Jesucristo sa aming mga buhay, ngayon hanggang wakas. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray, and we give glory and honor to our Most High God. This we pray to the glory of the Father, in the name of your Son, Jesus Christ, in the power of your word and Spirit, we say, Amen, and glory to our Most High God. Purihin natin ang Diyos with this song. Maaari po tayong tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon dahil sa mensaheng pinagkaloob niya sa atin. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and
Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.